Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Gawa, chapter 22, verses 1 to 10. Uulitin ko po, sa Aklat ng Gawa, chapter 22, verses 1 to 10. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa aking sarili. Nang siya'y marinig nilang nagsasalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik. Kaya't nagpatuloy si Pablo, "Ako isang Hudyong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia. Ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel, at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko sila't ipinabilanggo, maging lalaki o maging babae. Makakapagpatotoo tungkol dito ang punong pari at ang buong kapulungan ng mga matatandang pinuno ng bayan. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyong sa Damasco. Kaya't pumunta ako roon upang dakpin ang mga kaanib ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem nang nakagapos upang parusahan. Isinalaysay ni Pablo kung paano siya sumampalataya. Nang malapit na ako sa Damasco, magtatanghaling tapat noon, may biglang kumislap sa aking paligid na isang matinding liwanag mula sa langit. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako ang iyong pinag-uusig na si Jesus na taga Nazaret." Tugon ng tinig. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" tanong ko, at tumugon ang Panginoon, "Tumayo ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin." At pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mabuting salita. Amen. Amen. Glory to God. Good morning. Good morning. Musta na po kayo? Ayan. Maganda ang araw ngayon, sumisikat. At talagang napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Amen. Pakibati po yung katabi, pakisabi, welcome, welcome, sa atin pong pagtitipon. Welcome si Sister Monet. Ayan, nakita ko ulit Sister Monet. Welcome back. Ayan, salamat sa Panginoon. Nakasama po natin siya sa araw na ito. Okay, pag-usapan po natin mga kapatid, yung kahalagahan po ng ating testimony. Amen. Nabanggit kanina ni Ate Jorin, yung testimony. Yung ating patotoo. So ang ating pong mensahe ay may pamagat na your testimony has power. Amen. Ang iyo pong testimonya ay may kapangyarihan. Pag meron pong isang nasasakdal sa korte, nagpe-present po ng mga witness. Yung pong mga witness ay nagbibigay ng kanilang mga testimony. Pwedeng maparusahan o mapalaya ang isang tao batay sa testimonya, kung ito po ay paniniwalaan o tatanggapin sa korte. So may kapangyarihan po ang testimonya. Kapag may bagong produkto po na ipinapalabas sa TV or may commercial, saan po kayo mas maniniwala? Sa TV o sa kaibigan? Sa mga lalaki, siyempre magtatanong kayo doon sa mga kaibigan nyo, ano ba yung pinakamahusay na pantanggal ng mancha? Mga lalaki talaga, Di ba? Sabi ng TV, itong detergent na ito. Sabi naman ng kabila, ito. Pero
Hindi ba tayo po, ang karaniwan nating ginagawa, nagtatanong tayo sa mga kakilala natin, sa mga kaibigan natin, kasi kilala natin sila. At iba, yung sasabihin ng tao pag ito ay kanyang nasubukan na o na-experience na niya, nagamit po niya yung produkto at sasabihin niya sa'yo, mahusay, mainam, di ba? Magaling o kaya mura, no, barato, sabi nga sa Cebuano, di ba? So ganyan din sa evangelism, no? Yung pong testimonya ay mahalaga kasi totoo, personal, naranasan. Yung testimonya ay hindi lang kwento, ito'y kwento na may kwenta, no? Ang testimony mo ay hindi lang kwento, ito po ay makapangyarihang salita na ginagamit ng Diyos. Ito yung kwento mo at ang Diyos. No? This is your story with God's, kasama mo ang Panginoon. Kaya nga po, makapangyarihan ang ating testimony. Pwede itong gamitin ng Diyos para ang mga tao ay kumilala sa Kanya. Amen po mga kapatid. Sa ating talata mula po sa Aklat ng Gawa, chapter 22, nakita po natin dito yung testimony ni Apostol Pablo. Bago siya nakakilala, paano siya nakakilala, at yung naging buhay niya matapos niyang makilala ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Nakita natin yung kanyang pagbabago. So, sabi nga po natin, sabi po ng Revelation chapter 12, verse 11, they triumph over him. Yung him po dyan ay si Satan. Okay? Sa context po ng Revelation chapter 12 verse 11, yung him na tinutukoy po dito ay si Satanas. Yung mga banal, yung mga mananampalataya, the saints, yung day, no? Ang tinutukoy na day dito yung mga followers ni Jesus. No? Tinawag sila na mga saints. Sabihin mo nga sa katabi mo, santo or santa. No? So yung katabi mo is a saint. If you are a follower of Jesus, if you are a believer in Jesus, you are a saint. Ang sabi dito, they triumph over him. Paano? Dalawa po ang ginamit para sila ay magtagumpay. They triumph by the blood of the Lamb. Ibig sabihin, yung sacrifice ni Jesus. Sa theology, ang tawag natin yung atonement. Okay? The blood of Jesus cleanses us from all our sins. Ang sabi po ng 1 John. Okay? We will triumph by the blood of the Lamb. But why? Because there is power in the blood of Jesus. Sabi nga doon sa isang kanta, there is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. We were cleansed, we were forgiven, we were made holy, we are redeemed. In fact, we are healed by the blood of Jesus. Hallelujah! Amen! Pero hindi lamang po yun. Ang sabi dito sa ating verse, they also triumph by the word of their testimony. Amen? Despite the world wanted them to be silent, despite the harassment, despite the persecutions, they were subjected to different kinds of suffering, ang sabi po ng Bible, and that they were not silent. They were unsilent. Amen? Hindi sila tumigil sa pagsasabi na si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang Panginoon. At kay Jesus matatagpuan ang kaligtasan. That is the word of their testimony. So there are two, sabi dito, they have triumphed by the blood of the Lamb, by the blood of Jesus, and by the word of their testimony. So paano nagiging makapangyarihan ang kwento natin? No? May kapangyarihan ang kwento mo para dalhin ang iba kay Kristo. Di ba? Sino rito mahilig sa kwento? Taas ang kamay. We grew up with stories. Di ba? Especially yung mga fairy tales. We love fairy tales. Yung pong mga alamat, myths, mito, ang sabi po. But you know, yung kwentong ito, ang pagkakaiba po ng kwento ng testimony natin, ito ay makapangyarihan. Okay? Yung kwento mo, makapangyarihan. Sabi mo sa katabi mo, yung kwento mo, may kwenta. May kapangyarihan yung ating kwento. No?
para dalhin ang iba kay Kristo. Di ba? Yung problema, yung kwento natin, hindi natin kinikwento kung ano-anong kwento yung ating kinikwento. Pero mahalaga na ikwento natin yung ating karanasan sa Panginoon. So, paano nagiging makapangyarihan? Paano gagamitin ng Diyos yung pong ating mga kwento, yung ating testimony? Alam niyo po ba, kahit simple yung kwento mo, pero kung yan ay totoo, yan ay makapangyarihan. Pwedeng gamitin niya ng Diyos para makonvince yung mga tao na totoo talaga ang Diyos, na totoo talaga si Jesus, na kaya talagang magligtas ng Diyos. So, paano po nagiging makapangyarihan yung pong ating testimony? Handa na po ba kayo? Amen. So, una po mga kapatid, yung testimony natin, pinatutunayan nito, yung katotohanan. It proves the truth. Amen? Sabi nga doon sa binasa natin, Revelation chapter 12 verse 11, they overcame by the word of their testimony. Bakit? Si Satan is the father of lies. Siya yung ama ng kasinungalingan. Ano ba ang panlaban sa kasinungalingan? Katotohanan. Di ba? Ang dami-dami nating naririnig na kasinungalingan sa mundo. And the world is longing for truth. Kaya nga si Pilato, nung kausap niya si Jesus, sabi niya, what is the truth? Di ba? Mali yung tanong niya. Kasi ang tamang tanong doon, who is the truth? Anong sabi ni Jesus? I am the truth. I am the way. I am the light. At lahat po ng kumilala sa Panginoong Jesus, you have experienced truth in your life. Amen? Parang hindi nyo naranasan yung truth. Amen? Dati namumuhay ka sa kasinungalingan. Pero nung nakilala mo si Jesus na katotohanan, yung kadiliman sa buhay mo'y napawit, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng katotohanan na may Diyos, na buhay ang Diyos, na mabuti ang Diyos, na nagmamahal ang Diyos, na si Jesus ay namatay para sa akin, na kung akin siyang kikilalanin sa aking buhay bilang aking Panginoon, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Those are truths. Babaguhin ni Jesus ang buhay ko. Kung ako'y makikiisa sa kilos, galaw ng banal na Espiritu sa aking buhay, babaguhin niya ako araw-araw. Totoo po ba yan mga kapatid? That's true. So, pinatutunayan po ng ating testimonya na what God has said is true. What the Lord has declared is truth. And that truth becomes a reality sa buhay natin. When we share our testimony, we tell the people, we tell the world that God is true. That the Word of God is true. Amen. Na sinabi ng Diyos, ginagawa niya, na sinabi ng Panginoon, ito po ay totoo. The world is longing for truth. And we as believers, followers of Jesus, who is the truth, should declare to them the truth. Minsan nga po, mahirap nga lang pong mag-testimony, lalo kung merong hindi po tugma sa buhay natin. But when our lives, when we live lives that are aligned to the truth, to the gospel of Jesus, that life has power. Truth is powerful. Amen. Amen. Pag sinabi mo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo, ano mo mangyayari? Ma-i-inspire yan. Why? Because truth is powerful. Diba? Truth gives life. Truth is Jesus. Sabi po, I am the way, the truth, and the life. So pinatutunayan po ng ating testimony na totoo ang Diyos. Na ang Diyos hindi lang siya teorya, hindi lang siya idea. Pinatutunayan na buhay ang Diyos at ang ebidensya tayo. Tayo yung ebidensya ng kanyang kapangyarihan. Amen. Ang salitang testimony po ay hango sa salitang, dito rin hinango yung salitang martyr. Okay? Testimony in the original is martyria or marturia, where we get the word martyr, no, or witness. Ibig sabihin, ang ating patotoo ay hindi lang kwento, kundi katotohanang pinangahawakan natin. Kahit na po daming kumukontra, kahit na maraming pagsubok, hindi po nababago yung katotohanan. Parang yung lalaking ipinanganak na bulag. Ang sabi ng mga nag-iimbestiga sa kanya, hindi ka naman bulag eh.
Nagkukunwari ka lang. Sabi niya, hindi po. Simula po pagkabata ay bulag ako. Sige, pinatawag yung magulang. Anak niyo po ba ito? Sabi ng mga nag-iimbestiga. Opo, anak po namin yan. Totoo bang simula pagkabata ay bulag siya? Opo, pinanganak ko po siyang bulag. Sabi ng nanay. Totoo po bang siya ay pinagaling ni Jesus? Abay, malaki na po siya. Tanongin niyo siya na lang ang tanongin ninyo. Kasi natatakot sila na ma-persecute. Kaya kahit na alam nila yung katotohanan, nag-deny sila. They denied. Parang si Peter. Sabi nung isang babae na katulong doon sa bahay, kasama ka ni Jesus, ano? Sabi, hindi. Nagmura pa po si Peter eh. Sabi ng Bible eh. Di-deny niya si Jesus. Okay? Pero, sabi nung binalikan ng mga, balikan natin yung lalaking bulag, binalikan siya ng mga investigador. Sabi na, totoo bang ikaw ay bulag simula pagkabata? Opo, totoo po. Totoo po yun. Sino nagpagaling sa iyo? Si Jesus na taga Nazaret. Hindi pwedeng magpagaling. Si Jesus, sabi niya, hindi po. Ako po'y pinagaling niya. Di ba? Isang bagay lang po yung totoo ko. Totoo sa akin. Sabi niya, isang bagay lang yung alam ko. Sabi niya, I was blind, but because of Jesus, now I see. Amen? Dati akong bulag, pero dahil kay Jesus, ako po'y nakakita. That's the truth. And nothing but the truth. Diba? Pero yung mga nag-iimbestiga, ayaw nilang tanggapin yon. Sabi ng lalaki, gusto nyo bang maniwala rin sa kanya? Pinagtabuyan po siya. At tawag doon, tiniwalag. No? Tiniwalag siya sa pananampalatayang Hudyo. Diba? Bakit? May mga tao po na hindi na kayang tanggapin yung katotohanan. Lalong-lalo na pag sinabi nating totoo si Jesus. Bakit? Jesus rose from the dead. Anong ibig sabihin nun? Hindi nagbibiro si Jesus. Hindi nagsisinungaling si Jesus. And because Jesus rose from the dead, He is Lord. O kanyan? And because He is Lord, He rose from the dead. Kung ano yung mga demands na hinihingi ni Jesus, because He is Lord, has to be met. Has to be obeyed because He is Lord. Gusto ng mga tao na natiling patay si Jesus. Pero on the third day, the Bible says He rose again from the dead and Jesus is Lord. Amen? We declare by our testimony the reality of God that Jesus is true. Walang nagbago ng buhay natin maliban kay Jesus. Tama? Maraming sumubok na baguhin tayo pero nabigo sila. Kahit magulang natin kahit nga yung girlfriend natin o yung mga kaibigan natin, pinipili tayong mabago. Pero walang nagpabago ng buhay mo maliban sa Panginoong Jesus. Tama po mga kapatid. Alam mo yung buhay mo bago ka nakakilala sa Panginoon. Pero siya lang ang bukod tangi na kumilos, gumalaw sa buhay mo upang mabago tayo ng Panginoon. Amen? Parang flashlight sa madilim na daan, ang kwento ng pagbabago sa buhay mo ang nagsisilbing liwanag sa mga naliligaw. Diba? Pag madilim, nakakita ka ng liwanag o flashlight, yun, puntahan natin doon, may ilaw. Diba? Pag nasa gitna kayo ng karsada, nasiraan kayo, meron kayo nakitang ilaw, humihingi kayo ng tulong. May ilaw Pag may ilaw, may liwanag, may tao yon at pwede kang humingi ng tulong. Ganun po ang kapangyarihan ng ating pong testimony. Nagsisilbing liwanag sa mga naliligaw. Nagsisilbing liwanag sa dilim. Bakit ka nagliliwanag? Kasi nasa iyo ang liwanag. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan na nagliliwanag sa buhay mo nung siya'y kinilala mo at dapat ipakita mo ang liwanag ngayon. Ang sabi ng Bible, let your light shine before men that they may see your good works and that they may glorify your Father in heaven.
Amen. Sabi mo sa katabi mo, kitang-kita ko yung liwanag mo. Ang liwanag mo, ipakita mo. Let your light shine. Amen. Let it shine. Let it shine. So mag-isip ka ngayon ng isang specific moment kung kailan naranasan mo yung biyaya o yung grace ni Lord. At yun yung ikwento mo. Hindi kailangan mahaba. Hindi kailangan isang nobela. Paano mo nakatagpo ang Panginoon? Paano ka tinulungan ng Diyos? Ano yung buhay mo dati? Yun naman po, di ba? Hindi mo kailangan maging pastor para mag-share, para magsabi, para magsalita, para mag-testify. Kailangan mo lang maging totoo. You don't have to be a pastor, but you have to be true. Amen. Hindi siya fake. Sabihin mo nga, true, hindi peke. Dapat maging authentic na tayo sa atin pong karanasan sa Panginoon. Pinatutunayan ng ating testimony ang katotohanan. Pero hindi lamang yun, meron pa po. Pinupukaw nito ang puso ng tao. No? It penetrates the heart. Diba? It penetrates the heart. Your story has power. Why? Yung lecture pwedeng mag-shut up yung reasoning ng tao pwedeng hindi ka pakinggan. Pero yung kwento, kagaya sa mga kwento sa Biblia, it has the power to penetrate the deepest, the heart of hearts. No? The story penetrates the heart. Sa Acts 22 na binasa kanina ni Jasmine, nakita po natin kung paano ibinahagi ni Apostol Pablo yung kaniyang kwento para po yung lahat ng nakikinig sa kanya ay more or less magkaroon ng idea na si Jesus ay Panginoon. No? It is ang purpose niya is to reach out, technically to evangelize others. So yun po yung purpose ng kwento natin. It penetrates the heart. Ang daming argument sa mundo, mga atheism, skepticism, humanism, di ba alam niyo yun? Pinag-aaralan natin yun Communism, di ba? Lahat ng ism. Lahat ng ism. Pwedeng i-argue natin yung pros and cons sa lahat ng mga ism na yon. Okay? We can argue for the reasonableness of these ideologies. But ito po, you cannot argue with a personal encounter with God. Amen? Hindi mo kayang pabulaanan yung isang personal na karanasan sa Diyos. Hindi mo pwede sabihin, hindi totoo yan. Di ba? Siya nakaranas Di ba? So that is the power of a personal testimony. It is based on experience. And you cannot argue with a personal encounter. Sa Acts chapter 22, hindi gumamit si Paul ng theology. Hindi siya gumamit ng PowerPoint sa kanyang pagpe-present. Wala pa naman PowerPoint doon. Hindi siya kagaya nito. Mapalad tayo, may PowerPoint ngayon. Hindi siya gumamit ng reasoning, ng tawag doon, ng debate, no? Ng syllogism. Tama ba ate, asa si ate Lovely, no? Syllogism. Diba? Hindi siya gumamit ng reasoning. Anong ginamit niya? Ginamit po niya testimony. Okay? Yung testimony. Kasi pwede nga tao convince sa isip niya pero wala po sa puso. Oo lang yan, tatango lang yan, pero wala sa puso niya, meron na rin siyang, buo na rin yung passion niya Nakuha niyo? Okay? It could be logically reasonable, it is logically tight, it is infallible, pero tatanggapin lang ng isip, pero hindi tatanggapin ng puso. Paano natin i-shortcut yung process? Stories. And the reality of our personal encounter with God. Ang tawag doon, testimony. Kasi ang testimony, tumatagos sa puso. Amen? Tumatagos sa puso. Okay? Yun po yung kapangyarihan ng testimony. Merong emotion, merong warmth, at syempre, merong connection. Amen? There is a connection. Bakit? It's life to life. Okay? Hindi siya makikipag-argue sa'yo. Oh, totoo ba yan? No. He will just listen to you and
Hindi mo alam, meron ang ginagawa ang Diyos sa puso niya through that story. Through your personal encounter, merong na switch na na-open na switch sa puso niya. There is a longing in his heart to experience what you have experienced. Ganun po yung kapangyarihan ng testimony. Kung totoo yung sinasabi niya, gusto ko ring maranasan yun. Amen? Deep inside the heart of man, meron pong two phrases or two words. That the word is sana all. Sabi niyo nga, sana all. Habang kinikwento mo, habang sinasabi mo sa kanya, yung naging karanasan mo sa Diyos, sa puso niya, sinasabi niya, sana all. Sana ako rin. Sana maranasan ko rin yung sinasabi niya. Amen? So, nag-create ka ng desire, hunger, and thirst for God. When you tell people about your story, about your experience, about your personal encounter with God. Yung iba nga lang, hindi encounter ang nangyari, encanto. Ano ba? Umattend ng encounter, pag-uwi, na encanto, mas lalong lumala. Anong sabi ni Jesus? Pag isang demonyo yung umalis, diba? Maghahanap ng 7 ng mga barkada niya. Pag nakita nilang yung bahay, sasabihin yung buhay ng tao ay walang laman, hindi pinapasok si Lord, pinaalis lang ang demonyo pero hindi pinaghari si Lord sa buhay niya, ano mangyayari? Babalik po. Yung umalis, may kasama pang ilan? 7 pa na mas masama. Kaya yung tao na yon, na dahil hindi niya pinaghari si Jesus, vacuum pa rin yung puso niya, gusto lang niyang makalaya pero wala namang nagahari. Wala naman si Kristo sa puso niya bilang Panginoon hari niya, pwede po makapasok uli yun. At sabi ng Panginoong Jesus, ang assessment ni Jesus, mas malala pa siya kaysa sa dati. Ganun po mga kapatid, yung mga dating mga nag-church, pag tumalikod sa Panginoon, mas malala kaysa sa dati. Di ba? Mas malala kaysa sa dati. Kaya nga sabi ng aklat ng Hebreo, mas mainam pa sanang hindi na nila natikman yung biyaya, pero to no avail. No? They become worse than before. So yun po yung power ng testimony natin. Tumatagos sa puso ng tao. Nangungusap sa puso ng tao. Sometimes it bypasses our logic, our reasoning. And it goes straight to the heart. You speak to the heart through your testimony. Dati akong bulag, ngayon nakakita ko. Kaya nga yung kantang Amazing Grace ay makapangyarihan eh. Kasi Amazing Grace is a testimony of a man who used to be wicked. A man who is so vile na kahit mga kaibigan, kapamilya, itinakwil po siya until he encountered God. At sinulat po niya yung kantang Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sino bang hindi mababagbag ang puso pag natinig mo yun? That saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen. That's a testimony of John Newton. And to this day, habang pinakikinggan natin yon, whenever I hear the song, that hymn, I always shed a tear. Amen. Talagang nangingilid po yung luha ko. Bakit? I resonate with the song. Kasi kagaya din ako ng song eh. I was blind, but now I see. I was wretched, but now I'm saved because of the grace of God, because of Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pinupukaw ang puso natin. And all these songs na talagang naging classic are testimonies of how they have encountered, how they have experienced God in their lives. Yung Amazing Grace, yung kanina kinanta natin, how great is our God. No? I speak the name of Jesus. Yun po yung testimony. You speak the name of Jesus because Jesus is truth, Jesus is light, and Jesus is the only way to God, the only way to the Father.
Amen. And Jesus, those who call upon Him, sabi ng Bible, those who acknowledge Him as Lord of their lives will be saved. Amen. It penetrates the heart. More than reasoning, more than arguments, more than debate. Nung bata ako, napakahilig ko sa pakikipagdebate. Yung mga kalaban ko sa debates, aaminin nila na tama ka. Pero hindi po nila yon isa sa puso. Nagagalit sila sa puso nila kasi natalo sila. Di ba? They agree with their head, but they disagree with their heart. Paano yun? Na-convince mo lang sila, pero hindi sila na-convert. Okay? Ano yung testimony natin? It does not only convinces, it converts people because it penetrates the heart, the power of testimony. Bala ko nga magkaroon tayo ng every once a month, magkaroon tayo ng testimony Sunday. Okay? Ibabalik natin yung testimony. Pero once a month lang. Once a month lang muna. Yung iba talagang pag nag-testimony, nobela telenovela. May naalala tuloy ako. Hindi ko na sasabihin yung naalala ko. Basta akin na lang yung naalala ko. Pag nag-testimony, talagang pag merong ibang nag-testimony, kailangan mag-testimony din siya. No? But you know what? Yung testimony lang natin, ito lang po, napakasimple lang. Kung nahihiya kayo, kung hindi nyo alam ang sasabihin nyo, let me give you a short guide on how to compose, how to share your testimony. Lahat po ng testimony may 3 parts. May 3 bahagi. Okay? So, pwede mong gawin ito. Kuha ka ng isang kapirasong papel, lagyan mo ng BC, before Christ, EC, encounter with Christ, at saka AC. Hindi alternating current, after Christ. Okay? Ano yung BC? Before Christ. Okay. Ano yung buhay mo dati? Okay. Pero kung ikaw ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya, kagaya nila Kyle, kagaya nila Babes, kung kagaya ni Josiah, siyempre hindi mo alam kung ano yung buhay ng hindi Kristiyano kasi pinanganak kang Kristiyano. Pwede kong may suggest sa inyo na pwede niyong sabihin yung meron kang isang problem or struggle sa buhay mo. Na kahit na lumaki ka sa isang Kristiyanong pamilya, you are struggling with something. Totoo ba yon? Kahit na lumaki tayo sa Kristiyanong pamilya, tama, may mga struggles pa rin tayo. Tama, Josiah, no? We have to overcome something. Ano mo yon? Ilista mo yon. Ano yung na-overcome mo? Okay? Ano yun? Ako, lumaki po akong Catholic, kaya alam ko yung before and after. Very, very clear yung demarcation between my life before and my life now as a follower of Jesus. Si Pastor Adrian, maraming kwento yan. Di ba? Si Mami Training, lalo na. Ang daming kwento yan. Di ba? Si Nanay Vilma, maraming kwento. Di ba? Before you came to know of the Lord, yung buhay mo dati. Sa pag-share natin, medyo iklian nyo lang ito. Minsan kasi meron ito yung hina-highlight. Ang haba-haba. Tapos tinanggap ko si Lord, Amen. Tapos na agad. Dapat po sa testimony natin, ang focus natin is yung second at saka yung third part. Okay? Ano yung second part? Paano mo nakilala si Lord? O yung EC or encounter with Jesus. Si Paul, tingnan nyo po yung Acts 22. Sinabi niya kung sino siya. Siya ay isang Hudyo, Pariseo, pinanganak sa Tarso, pero lumaki sa Jerusalem, nag-aral sa ilalim ni, pangalan ng teacher niya, si Gamaliel. No? Sino ba si Gamaliel? Konting research. Isa po siya sa kilalang rabbi noong unang panahon. In fact, siya yung kauna-unahang tinawag na Raban. Raban. Ang ibig sabihin ng Raban is parang expert or teacher of teachers. Yung rabbi, ito level siya, Raban. Ganon katindi yung professor. Ganon katindi yung teacher ni Paul. Hindi niya babanggitin yung pangalan ni Gamaliel kung hindi well-known itong si Gamaliel. So, ibang klase pala yung teacher niya. So, ibig sabihin, ibang klaseng estudyante si Paul. Tapos sabi niya, naging zelo siya. Talagang among his colleagues, among his contemporaries, top 1 siya. Achiever, ang mama. Hello? To the point na pinersecute niya yung church
ni Jesus Christ. Tama? Akala niya, he's doing what is godly. He's following God by killing all these Christians. Yun ang akala niya. Until, ito, yung second part ng kwento niya, paano niya nakilala si Jesus? Paano nakilala ni Paul? Hindi pa Paul ang pangalan niya noon. Ang pangalan pa niya ay Saul or Saulo. Saan niya nakilala si Jesus? Sa daang Damasco. Papunta siyang Damasco. Plano niya, patayin lahat ng mga Kristiyano doon, hulihin lahat, pero nagbago yung plano. Bakit? Na-encounter niya si Lord. Paano niya na-encounter si Lord? Merong biglang nagliwanag sa paligid niya, nabuhulog siya mula sa kanyang sinasakyan, bumagsak sa lupa, sabi niya, tapos may nagsalita. Tinawag yung pangalan niya, Saulo, Saulo. Bakit mo ko pinag-uusig? Sabi niya, sino po kayo? Sabi po ni Saulo, anong sagot ni Jesus sa kanya? Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Akong si Jesus ang pinag-uusig mo. Sino ba talaga inuusig ni Saulo? Yung mga follower ni Jesus. Pero sabi ni Lord, pag inuusig mo yung kanyang tagasunod, siya yung inuusig mo. Diba? You are persecuting him. At to make a long story short, nabulag si Pablo, si Saulo during that time. Binigay siya ng instruction ni Lord kung anong gagawin. At siya po ay nakakita, pinag-pray po siya ni Ananias. At simula sa araw na yon, siya po ay naglingkod ng buong puso kay Jesus. Ang laki ng naging pagbabago sa buhay niya. Yon. Kukwento mo rin yon. Ano yung pagbabagong nangyari? Ito yung parang part na, ito yung parang pinaka-hook mo na gusto mo yung tao, maranasan din yung naranasan mo. Kasi pag wala naman palang iba, pag wala naman palang pagbabago, ano yung pagkakaiba? Doon sa kwento mo, sa kwento niya. Diba? Ito yung selling point ng ating testimony. Ano ang nangyari matapos mong makilala ang Panginoon? Okay? Let me share my testimony. Maki po akong Katoliko, napaka-religious namin. Pero sa puso ko, there is vacuum. And then there is that fear, yung mapakatinding takot sa impyerno. Sino takot sa impyerno? Taas ang kamay. No? Ayoko mapuntang impyerno. Kayo ba gusto nyo? Ayaw. Ganun ako eh. Ayoko. Kaya yun ang tulak sa akin para maging religious. Marami akong pinagtanungan. Nagtanong ako sa mga nagtuturo, mga taong simbahan, kahit na nga sa mga leader ng simbahan. Alam niyo na kung sino yun. Hindi ko na sasabihin. Tinanong ko sila, paano po maliligtas? Wala akong nakuhang magandang sagot. Ang laging sinasabi sa akin, malalaman mong ligtas kapag nandun ka na. Wala ho bang paraan para malaman mo ngayon habang buhay ka pa? Wala. Basta ganito gawin mo. Magsimba ka, mag-abuloy ka, gumawa ka ng mabuti, magpakabait ka, pupunta kang langit. Hindi ka mapupuntang impyerno. Para hindi ako makontento doon sa sagot na yon. Until one day, kami po ay charismatic na during that time, nung pamilya namin ay nabuksan po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa akin pong pagbabasa ako, kasi palabasa, nabasa ko po yung aklat ng Roma. Hallelujah! At sinabi po ng aklat ng Roma sa aking pagbabasa na ang tao ay pinawawalang sala. Ibig sabihin, naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Hallelujah! Sa inyo siguro parang common lang yon. Parang ordinary lang yon. Pero sa akin, during that time, that is the answer. Hallelujah! That I was longing for. Na mananampalataya ka lang pala kay Jesus. Kikilalanin mo lang pala si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay. Justified, pawawalang sala ka ng Diyos. At sabi pa doon sa ibang talata, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, diba? Maliligtas ka. At siya'y muling binuhay mula sa mga patay, maliligtas ka. Diyan, talon sa verse 30, sabi, sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tapos nag-backtrack ako, bibilikan ko yung Roma 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos
ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi ko napagtuunan ng pansin yung kabayaran ng kasalanan eh. Kasi alam ko naman yun eh. Pero yung bago sa akin, yung regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yung pala ang susi para magkaroon ng kaligtasan, si Kristo Jesus na tatanggapin ko bilang aking Panginoon. Binayaan ako ng Panginoon ng katalinuhan na walang nag-share sa akin, pero nandun ang banal na Espiritu na ginagabayan ako at binubuksan na aking puso at isip sa katotohanan. Nanalangin ako ng gabi na yon o ng hapon na yon na habang ako'y nagbabasa. Sabi ko lang, napakasimple, kung ito po ay totoo, naniniwala ako. Wala na sigurong simple pa sa panalangin na yon. Hindi po ako nag-sinner's prayer. Walang nag-lead sa akin sa sinner's prayer. Hindi ko nga alam yung sinner's prayer na meron palang ganon. Pero simple-simple lang panalangin ko, kung ito po ay totoo, itong nabasa ko, naniniwala po ako. Alam nyo, nung gabi na yon, nawala yung takot ko sa impyerno. At kahit kailan, hindi na siya bumalik. Naranasan ko yung katiyakan ng kaligtasan, yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa nag-iisang anak ng Diyos, kay Jesus na ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Binago niya yung buhay ko, nagbago yung direksyon, nagbago po ako ng pananaw, at inilaan ko na yung aking sarili sa paglilingkod kay Jesus bilang aking Panginoon. At gusto ko rin yung iba'y makakilala sa Kanya upang maalis yung lahat ng takot, maalis yung lahat ng pangamba sa kalang puso, pagkaroon ng buhay na walang hanggan, na masusumpungan at matatagpuan lamang sa pamamagitan ni Kristo na atin po Panginoon at tagapagligtas. Amen. So yun po ang testimony. It is true, it is powerful, it penetrates the heart. And you cannot argue with that because it is based on a personal encounter with God. So kumusta po kayo? Hindi mo lang naman kasi may kwento kung wala kang karanasan. Pero kung meron kang karanasan at talagang ito ay na-experience mo sa buhay mo, may authority ka na magsalita. Kasi totoo yun. Amen? Gawin mong kwento yung mensahe at may makikinig sa'yo. Amen? So thirdly po mga kapatid, napakasimple lang pala ng testimony. Hindi mo naman pala kailangan mahabang-mahaba. In 3 minutes, you can share your testimony, by the way. Basta alalahanin nyo lang po yung 3 bahagi. Bago si Kristo, paano mo nakilala, at pagkatapos ngayon, ano na yung naging buhay mo nung nakilala mo si Kristo. Pwede po ba natin gawin ito pag uwi natin sa mga bahay natin? Mamaya, isulat nyo po sa kapirasong papel. Pwede nyo ipakita sa akin, pwede nyo isubmit. Yung pong magpapakita o magsasubmit ng kanilang testimony ay may libreng panalangin. Joke. Pwede nyo pong i-share yung testimony. Pwede ba sa GC natin, i-share nyo yung testimony natin? Testimony nyo. Okay ba kayo doon? Okay, maikling testimony lang. Ganito lang yung outline, 3 bahagi. No? Pwede natin i-share. I encourage you to share yung testimony nyo po sa ating GC. Pwede naman po, kapatid. Okay, thirdly, ang testimony po ay nagpapahayag ng pag-asa, ng kaligtasan. Okay? It proclaims the hope of salvation. Sabi po ni Peter, 1 Peter chapter 3, verse 15, maging handa kayong sumagot. Okay? Always be prepared to give an answer for the hope that you have. Amen? Tanungin mo ako ngayon, siyempre, sasabihin ko sa iyo kung ano or sino yung aking pag-asa. Di ba? So, ganoon ang paalala ni Apostol Pedro. Lagi kayong maging handa na ibahagi yung dahilan, yung pag-asa ninyo, bakit tayo may pag-asa. So, ang testimony mo ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Ito ay mensahe ng pag-asa. Pag ikaw ay nagte-testimony, para bang sinasabi mo sa tao, may pag-asa pa. Amen? May pag-asang para sa'yo. No? There is hope for you. Ginawa ito ng Diyos sa akin, pwede rin gawin ng Diyos sa'yo. Binago ng Diyos yung buhay ko, pwede rin baguhin ng Diyos ang buhay mo. Niligtas ako ng Diyos mula sa
pangit at napakasamang nakaraan ko, pwede rin itong gawin ng Diyos sa'yo. Ang testimony ay nagpapahayag ng pag-asa. Kung anong ginawa ng Diyos sa akin, pwede rin niya at kayang-kaya niya rin gawin sa'yo. Amen po mga kapatid. It gives hope. Bakit? Ang mundo, they are longing for hope. Diba? Sabi nga doon sa isang kanta, whispering hope. Diba? Whispering hope. Oh, malapit na. August, ano na pala? August, ano na ngayon? August 17. Oh, nagpa-practice na si Jose Marichan. Okay. There is hope in Jesus. Amen? Amen? Parang ulitin ko ulit. There is hope in Jesus. Amen. He is our hope. And your testimony gives hope. Amen. Kung kayang gawin ng Diyos sa akin, kaya rin gawin ng Diyos sa iyo. Kung kaya akong iligtas ni Jesus, kaya ka rin niyang iligtas. Amen. He will save you. He will save you. If He has saved me, He can save you. You just believe in Him, trust in Him, receive Him as Lord, find hope, because there is Jesus, the source of my strength and the source of my hope. Amen? Ang hope ko hindi nakatali sa aking pong posisyon. No. My hope is in Jesus. Whether in this world or in the world to come, we have an unshakable hope. Amen. Sa isang mananampalataya, eto po, listen to this well. Sa hindi mananampalataya, hopeless end. They have an hopeless end. Pero sa isang mananampalataya, ibahin mo. Why? We have an endless hope. Amen. Anong meron kayo? Hopeless end or endless hope? What makes the difference? Or who makes the difference? It's Jesus. With Jesus, instead of having a hopeless end, no, we have an endless hope in Jesus. Amen. Ang hope kay Jesus ay hindi lang wishful thinking. Amen. It is, we define hope as confident expectation. Say it with me. Confident expectation. Okay? In the midst of this broken world, amen, your story becomes proof of this confident expectation. This hope that salvation is possible, that God is great, God is good, God is putting all things to right. Hindi pa ba natin nakikita yung full realization, yung tawag sa theology, yung consummation. Parang ikaw lang sasabihin ng nanay mo, consummation ka. Consummation pala yun. But consummation is a theological term. It means the fulfillment of things promised, of expectations that we have. Fully consummated. Amen. Yung kumbaga sa ledger, balanse, ibabalanse ng Panginoon. Okay? Yung hindi magbalanse, no? Kasi finance pong involvement ko ngayon, yung pinaka-bottom line, babalansehin ng Panginoon. Yung pagpuno na ang salap, kakalusin ng Panginoon. Yung mga baluktot, itutuwid ng Panginoon. Yung mga mali sa mundo ngayon, sakit, hirap, pait, pagluha, itatama ng Panginoon yan. Pero tayo, hindi pa man dumadating yung kabuuan, yung consummation, natitikman na natin, nakakalagok na tayo ng biyaya ng Diyos. Amen? Hindi pa natin fully nakikita, pero nararanasan na natin. And how do we know? How do we let people know that we have experienced fullness kahit na hindi pa siya dumadating? Natitikman na natin yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating testimony. Okay, sarap alalahanin ng kabutihan ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi ng aklat po ng Pedro, taste and see
that the Lord is good. Tikman mo. Kasi natikman ko, ang sarap. Amen? Sino ang sasabing masarap ang maglingkod sa Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Parang hindi ako convinced. Sino magsasabing masarap mabuhay para kay Jesus? Taas ang kamay. Amen. Iba talaga yung mabubuhay ka para kay Jesus. So mga kapatid, wag niyong sarilinan yung conviction na masarap mabuhay para kay Jesus. Amen? Kasi marami pang tao hindi pa ho nabubuhay para kay Jesus. Pag hindi ka nabubuhay para kay Jesus, patay ka pa sa iyong kasalanan. Patay ka pa sa dati mong buhay. Paano sila magkakaroon ng buhay? Ito po, you tell them. You used to be lost and now you have been found. Testimony is saying to the lost how to be found. Dati ka lost ngayon natagpuan ka. Sasabihin mo ngayon sa iba. Pwede kayo matagpuan ng Diyos or pwede niyong matagpuan ng Panginoon. Lapit kayo sa Kanya, lalapitan niya kayo. If you draw near to Him, sabi ng Bible, He will draw near to you. Amen. Naranasan ko yun. Totoo yun. Pwede mo ring maranasan. So gamitin mo ang testimony mo para magsabing kung ginawa niya ito sa akin, kaya rin niya na gawin sa iyo. Amen? Don't preach at people. Tell them a story that leads them to the Savior. Tell them a story. Sabi nga doon sa isang kanta, oh, how I love to tell the story. Amen? Let us tell the world of His love. Let us tell the world of His goodness, of His faithfulness, of His mercy, of the greatest gift, of the greatest love of all, that God gave His only begotten. Whoever believes in Him will not perish, but have an everlasting life. So ano po ang testimony mo? Hindi po yan kwento lang. Yan ay kwento na may kwenta. Yan ay makapangyarihan. Kasi ang testimony mo, una, patunay ng katotohanan. Pangalawa, pumupukaw ng puso. At pangatlo, nagpapahayag ng pag-asa. Huwag mong mamaliitin yung kwento mo. Hindi mo alam, baka yung kausap mo ngayon, yun ang kailangan nila. At gamitin ng Lord. Pwedeng gamitin ng Lord. At sigurado akong gagamitin ng Lord yung kwento mo para po maabot yung kaluluwa na yon. Parang nagpapakita ka ng liwanag sa kanila. Ito, sa gitna ng dilim, ito yung ilaw, ito yung liwanag. Si Jesus ang liwanag. Huwag mong maliitin ang kwento mo. Hindi mo kailangan maging pastor para mag-share. Hindi mo kailangan maging perfect yung buhay mo bago mag-share. Ang kailangan mo lang maging handa. Sabi po ni Peter, maging handa sa pagbabahagi ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. At yung tunay na pagbabago na naging resulta ng pagsuko kay Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay. Amen po. The challenge for the week, isulat ang testimony. Pwede ba yun? Isulat ang testimony. Yung GC natin, pwede natin ilagay doon yung testimony natin. Huwag kayong mahiya. Don't be shy. Practice nyo. Isulat yung testimony. Tapos, i-share natin. Anong silbi ko isusulat mo? Hindi mo naman i-share. No? Ipanalangin kung sino yung una mong pagbabahaginan ng iyong testimony. Pwedeng sa youth group, pwedeng sa mga kaibigan mo, pero mas maganda, ibahagi mo ito doon sa gusto mong makakilala kay Lord. Seeker, pre-believer. Amen? Ibahaga mo ito boldly. Remember, tandaan natin, there is power in your testimony. Tanong, handa ka na bang gamitin ang kwento ng iyong buhay para dalhin ang isang kaluluwa sa Panginoong Jesus? Amen? Pwede. Kaya yan. At dapat lang. Si Pablo, ginawa niya yung babaeng Samaritana na na-encounter ni Lord sa balon. Sabi niya, halika kayo. Meron akong na-meet doon sa may, social no? Sa balon. Sinabi niya, kwinento niya yung buong buhay ko. Siya na siguro yung tagapagligtas, siya na siguro yung masaya. Halika kayo. Tapos yung buong bayan, lumapit kay Jesus. Nakinig kay Jesus. At ang sabi ng mga taong people, sabi nila, kanina pumunta kami dahil sa kwento mo. Pero ngayon nalaman namin, totoo pala.
Di ba? Totoo pala. Narito ang ating tagapagligtas. So ganun po. By your testimony, you bring people to Christ. Amen? And let us make heaven rejoice one story at a time. Amen? Pwede ba yun? Kaya ba yun? One story, one testimony at a time. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong matakot. Sasamahan kayo ng Holy Spirit. Basta keep on telling people, keep on sharing your story, and you will see God working, God moving. And we will see salvation, one soul at a time. Let's pray. Father, in the name of Jesus, tulungan mo po kami, Panginoon. Panginoong Yesus, kami po'y lumalapit sa iyo ng may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa dugo mo na naglinis sa aming kasalanan. Tinubos kami mula sa karumihan at sa bagong buhay na aming tinanggap mula po sa iyo. Panginoon, hiling ko po, palakasin niyo ang aming loob na ibahagi ang aming testimony, ang aming pong patotoo. Tulungan niyo po kaming magsalita ng may tapang, ng may pag-ibig, may malinaw na layunin upang makita ng iba ang iyong kabutihan at kapangyarihan. Pawiin niyo po ang takot, palitan niyo po ng confidence, ng kumpiyansa sa inyo. Palitan mo po ng kagalakan sa aming puso. Gamitin niyo po ang aming mga kwento upang magdala ng liwanag, ng pag-asa sa mga pusong nasa dilim. Panginoon, sa bawat salitang aming bibigkasin, naway malinaw na makita ang iyong biyaya, ang iyong pong pag-ibig. At sa bawat patotoo na aming ibabahagi, naway maraming kaluluwa ang maligtas at kumilala sa iyo bilang Panginoon ng kanilang buhay. Tulungan mo po kami na maalala kung anong ginawa mo, paano ka namin nakilala, at kung ano ang ginawa mo at patuloy na ginagawa pa sa aming buhay ngayon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po. Your testimony has power. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God.